isang sugat lamang namin kaligtas. Your name is above and every other name. There is Jesus, there is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. Leading prayer for our beloved, honorable pastor. Anoint thy words, O God. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong balaki, demonyong hadlang, sa aming pangaral, sa aming pagkinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Pray po ating mahal na Panginoon at luwanatiin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings for our parents in the Lord, beloved children, grandchildren, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apot, manugang ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang ay natasan ng ating mahal na Panginoon pagmamahala sa kanyang buong gawain, mga minamahal sa lahat po ng mga assigned workers, preachers, iba't ibang panig ng bansa, sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay at mga minamahal na nanonood sa ating banal na programa. Ang Diyos po ang magpala sa inyo sa buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, sa lahat ng ating kapatiran sa ibayong dagat, sa buong daigdig, mga minamahal. Hindi po namin kayo maisa-isa. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Dalangin po namin ng kapayapaan, dalangin po namin ng kagalakan sa inyong puso't kaisipan, bunga ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Patuloy pong maging sagana sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga minamahal, sa mga oras na ito, tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, minamahal, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And let's talk about the topic, 6 reasons why people don't want to serve the Lord. 6 reasons why people don't want to serve the Lord. Anim na dahilan, anim na rason bakit ang maraming tao, mga minamahal ko, ay ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit po nila tinatanggihan? Bakit po nila iniiwasan ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Samantala, kung tayo po ang tatanungin, mga minamahal, serving the Lord is nothing to lose but everything to gain. Tayo po ay nagpapasalamat at ating pong lubos na naunawaan at ating personal na naranasan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay walang talo. Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang lugi, pawang kapakinabangan ang ating maranasan kapag tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng paglilingkod sa mahal na Panginoon ay ang paglagat ng ating buhay sa Diyos, yung pagsuko ng ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan ang totoong pagsamba, mga minamahal. Ang totoong pagsamba ay ang paglagat ng ating puso, ng ating buhay sa mahal na Panginoon. Yung pagsuko ng ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Yan ang puso ng pagsamba. Kaya kapag ikaw ay maglingkod sa Panginoon at ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos, ibig sabihin, mga minamahal, ang pagsamba mo ay kaaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pag-aralan po natin, mga minamahal, ang anim na dahilan kung bakit maraming tao, mga minamahal, ang ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po nila alam kung gaano kasarap ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po nila, mga minamahal, nauunawaan ng paglilingkod sa Panginoon ay pawang may kapakinabangan. Unang talata na ating pag-aaralan, aklat po ng Mateo, ang kabanata ay 6, ang talata po ay 3. Ang sabi rito, mga minamahal, fear of losing of wealth and livelihood, mga minamahal. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sila po ay takot na maghirap. Sila po ay takot, mga minamahal, na maranasan po nila ang kasalatan. Mawalan sila ng hanap buhay, mga minamahal, anumang mga pinagkakakitaan. Sapagkat, mga minamahal, they assume that serving the Lord is the way to getting poor. But they are absolutely wrong, mga minamahal. Ang akala po nila na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay paraan, mga minamahal, upang ang tao ay maghirap. Hindi po nila alam na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay isa sa paraan upang tayo po ay yumaman, not only in financially but also in spiritually.
mga minamahal, both financial and both spiritual, tayo po ay yayaman kapag tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal, lalo tigit sa spiritual na kayamanan. Tayo po ay yayaman, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At batin po nating lahat, ipinapaunawa po ng Biblia na ang totoong kayamanan ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung totoong mayaman, sabi ng salita ng Panginoon, maraming tao ang nag-iisip na sila'y mayaman, pero ang totoo, sila po ay mahirap. Maraming nag-aakala na sila'y mahirap, pero ang totoo, sila po ay mayaman. Sapagkat ang totoong kayamanan ay yung kayamanang hindi lilipas. Yung totoong kayamanan, yung kayamanan hindi maglalaho. Yung totoong kayamanan, dapat ang kinin ng tao ay yung kayamanang hindi mawawala magpakailan-kailan paman. At walang ibang kayamanan na mananatili magpakailan-kailan paman ay ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So ang kayamanan ng totoong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung totoong mahirap, mga minamahal, o yung totoong mayaman, hindi po yung mga taong nakatira sa mansyon. Yung totoong mayaman, hindi po yung mga taong napakaraming salapi, mga minamahal ko sa bangko. Yung totoong mayaman, yung mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat si Kristo, minamahal ko ang totoong kayamanan. They are assuming that serving the Lord is the way to getting poor, mga minamahal. But they are absolutely wrong. Sila po'y maling-mali. Hindi po nila alam ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay paraan upang tayo po ay maging mayaman sa material na mga bagay at lalo't higit sa lahat sa mga espiritual na mga pagpapala. Ano pong sabi ng Biblia? Mateo 6, versikulo 33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito pong salitang ito po ay nagmula mismo sa bibig ng ating mapagpalang Diyos, bibig ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang kausap niya rito ay ang mga apostoles. At ang sabi niya, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mga minamahal, ang sabi niya, all these things shall be added unto you. At ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Bakit po, mga minamahal? Ang mahal na Panginoon, He is the source of everything. Ano po ang ating kailangan? Material, kailangan natin ng financial, kailangan natin ng pagpapalang pisikal, kailangan natin ng spiritual na mga pagpapala. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala. Kanya ang ginto, Kanya ang lahat ng kayamanan. Ano man ang kailangan natin, materially, financially, spiritual needs, ito'y kailangan natin, mga minamahal. Ito'y kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang kailangan lamang po nating gawin ay unahing hanapin ang kaharian ng Diyos at katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon ay paglingkuran muna natin siya, mga minamahal. Dapat maging priority muna natin ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, at kapag makita ng ating mahal na Panginoon na karapat dapat tayong pagpalain. Hindi po mahirap sa Panginoon na tayo po'y payamanin. Hindi po mahirap sa Panginoon na tayo po'y pasaganahin. Hindi po mahirap sa Panginoon na tayo po'y paunlarin. Hindi mahirap para sa Panginoon na bigyan na tayo ng hanap buhay, stable na trabaho, stable na business. Hindi po yan mahirap sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakasimple para sa atin ang pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kailangan muna natin kumbinsihin ang ating mahal na Panginoon na karapat dapat tayong tumanggap ng mga pagpapala, mga minamahal. Hindi po pwede yung Kristiyano po tayo na hingi lang tayo ng hingi, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, ang una natin gawin ay paluguran ng Diyos. Maluwalhati ang ating We need to convince that the Lord, we are worthy to be blessed.
kailangan natin kumbinsihin ang mahal na Panginoon na tayo po'y karapat-dapat na pagpalain. Hingi tayo ng hingi ng blessing. Hingi tayo ng mga pagpapala, mga minamahal. Pero hindi naman tayo karapat-dapat na pagpalain. Dahil hindi tayo dumadalo, mga minamahal, palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang iba sa atin, hindi tayo nagtatapat sa bahagi ng pagbibigay. Hindi tayo tumatalimat sa mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. In that way, mga minamahal, makukumbinsin natin ang ating mahal na Panginoon na karapat dapat tayong pagpalain. Kapag tayo po'y palaging dumadalo, palagi tayong nananalangin, palagi tayong nagpupuri, ginaganap po natin ang mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. In that way, kinukumbinsin natin ang mahal na Panginoon, tayo po'y karapat dapat na pagpalain. Mga minamang, hindi po yung tipong Kristiyano na magaling lang tayo humingi. Pero hindi naman tayo buong pusong gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, bago dumating sa atin, mga minamahal ko, yung pagpapala na ating kinakailangan, kailangan unahin muna nating hanapin ang kaharian at katwiran ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang akala ng iba, kapag maglingkod ka sa Panginoon ay maghihirap ka. Ang akala ng iba, kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, dadanas ka ng matinding kahirapan at kawalan. That is one of the very reason why many people don't want to serve the Lord. Because, the fear of losing wealth and livelihood, mga minamahal, natatakot sila na mawala ng hanap buhay. Natatakot sila mawala ng trabaho, mawala ng source of income. Natatakot sila dahil ang akala nila ng paglilingkod sa Panginoon ay paraan upang tayo po ay maghirap. Pero ang totoo, mga minamahal, ang tao sa ating panahon ngayon, nakakaranas ng matinding kahirapan. Ito po'y dahil sa bisyo, mga minamahal. Dahil sa bisyo, sigarilyo, inom, sugal, mga minamahal. Ang mga tao'y mahilig magsugal. Ikakain na lamang, isusugal pa. Ikakain na lang, ibibisyo pa. Ikakain na lang, mga minamahal, iinom pa. So makita mo, nariyan po yung pagsabong, nariyan po yung wedding, nariyan po yung high-alay, nariyan po, mga minamahal, yung loto, yung sweepstakes, mga minamahal. So makita mo, imbis na ibibili na lang ng bugas, ng bigas, mga minamahal, isusugal pa ng tao. Kaya, yung totoong nagpapahirap sa tao, hindi po ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung totoong nagpapahirap sa tao, mga minamahal, nababankrupt ang business, bumabagsak ang mga hanap buhay, bumabagsak ang negosyo, mga minamahal, dahil sa sobrang bisyo at pagsusugal. Ito po ay nagiging daan, mga minamahal, kapag ikaw ay hindi naglilingkod sa ating pinakamama, malaki pong biyaya. Kaya marami po kaming mga kapatiran na dati-dating hirap na hirap, dati-dating hikahos na hikahos, ngunit nang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sapagat ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new, mga minamahal. Darating po yung mga bagong bagay. Yung mga dating pag-uugali mo, yung dating pagkatao mo, ito po ay mawawala, minamahal, at darating ang bagong pagkatao. Dahil kapag maglingkod ka na sa ating pinakamamahal, loob at labas ng iyong anyo ay babaguhin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang magbabago ng iyong sarili, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sapagkat sa ganang ating lamang, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Kaya nga po, napakaraming mga New Year's resolution ang ating ginagawa. Every New Year, may mga resolution tayo. Sunod na New Year, another resolution na naman. Pero yung resolution natin, mga minamahal, hanggang isang buwan lang, hanggang isang linggo lang, hindi na tayo iinom, hindi na tayo magsusugal, hindi na tayo magbibisyo, hindi na tayo magsisigarilyo, hindi naman bababae, mga minamahal. Yan po ang mga resolution natin yan. Dahil alam natin na yung mga bagay at mga bisyo na yan, dyan po nasisira yung ating mga pamilya. Dyan po nawawasak ang maraming tahanan, mga minamahal. Naghihirap ang maraming pamilya dahil sa mga bisyo na yan. At paulit-ulit yung ating resolution. Pero nagtataka tayo, right after ng 1 week, right after ng 1 month, nandyan pa rin yung ating mga bisyo. Wala tayong kapangyarihang taglay para i-overcome, i-conquer yung ating pong mga weaknesses, that is weaknesses, yung mga vices na ating mga ginagawa, mga minamahal, ayaw na natin, gusto nating tigilan,
pero hindi natin gawang pigilan ang ating mga sarili. Patuloy na nag-iinom, patuloy na nagsisigarilyo, patuloy na nagsusugal, patuloy na nagbibisyo. Wala tayong kapangyarihan para pigilin ang ating mga sarili, mga minamahal. Dahil tayo po ay kontrolado ng ating pong mga kahinaan. Tayo po ay kontrolado ng ating mga bisyo. Ano pong nangyayari? Nasisira ang pamilya, nawawasak ang tahanan, lalong naghihirap, mga minamahal. Pero nung tayo po ay maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, naghari na si Kristo sa buhay natin, mga minamahal, pinagpala tayo ng Diyos dahil nabago ang ating buhay, nabago ang ating isip, nabago ang ating puso, maging ang ating mga prinsipyo, ang ating mga paniniwala ay nabago, mga minamahal ko, ng Espiritu ng Diyos, nabago ng salita ng ating mahal na Panginoon. Nagulat na lang tayo, ayaw na nating magsigarilyo. Ayaw na nating mag-inom. Nagulat na lang tayo. Ayaw na nating magsugal. Ayaw nating gumawa, mga minamahal na mga bagay na makakasira sa ating tahanan, makakasira sa ating pamilya. So malaking kabuwasan ng mga gastos. Imagine, mga minamahal, magkano ang budget mo sa sigarilyo sa buong isang araw? Magkano ang budget mo sa pag-iinom sa buong isang linggo? Magkano ang budget mo, mga minamahal ko, sa pagsusugal, sa pagbababae, mga minamahal? Amen? So makita mo, naglalaan ka ng budget bilang isang lalaki dahil may bisyo ka, yung buong sweldo mo, hindi mo na ibibigay sa misis mo, mga minamahal. Hinahati mo, may budget ka para sa manok, may budget ka para sa pagsusugal, may budget ka para sa kasino, may budget ka para sa sigarilyo, may budget ka para sa pag-inom. Marami kang binabudgetan. Instead na dapat sana, yung sweldo, ang iyong binabudgetan ay ang pangangailangan lang ng pamilya mo. Yung kuryente, yung tubig, yung tuition fee ng anak mo, yung mga daily expenses, mga minamahal. Dapat yun lang ang binabudgetan mo, yung pagkain ninyo. Amen? So kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay alipin ng bisyo, may budget ka para sa bisyo. Plus na andyan pa po yung budget mo para sa gamot. Mga minamahal, dahil wala kang pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapag may karamdaman ka, takbo ka ng gamot, takbo ka ng ospital, binabudgetan mo yan. Pero kapag naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, wala ka nang ilinalaang budget para sa sigarilyo. Wala ka nang ilinalaan na budget para sa pag-iinom. Wala ka nang ilinalaan na budget para sa pagsusugal, para sa kasino, para sa sabong. Wala ka nang ilinalaan na budget para sa high alay, para sa loto, para sa wedding. Wala na po. Pagdating ng karamdaman, hindi ka rin naglalaan, mga minamahal ko, ng budget para sa gamot. Bakit? Alam mo ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay dakilang manggagamot. Hindi ka na rin tumatakbo ng ospital sapagkat alam mo ng Diyos ay kayang magpagaling. So makita mo, malaki po yung kabawasan. Kaya't marami kaming kapatid mula nang maglingkod sa mahal na Panginoon, pinagpala, mga minamahal, nakabili ng sasakyan, nakabili ng sariling bahay, house and lot, mga appliances, pinasagana sila ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Dahil yung mula nung sila maglingkod, yung mga binabudgetan nilang bisyo, mga minamahal, ay wala na. Yung kanilang sweldo, yung kanilang sahod, yung kanilang hanap buhay, ay nakafocus na lang, minamahal ko, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw ng ibang maglingkod sa mahal na Panginoon dahil, mga minamahal, akala nilang pinapayaman natin ay ang gawain lang ng ating mahal na Panginoon. Ayaw nilang maglingkod dahil sa tithes and love offering, sa mga ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal. Akala nila, binibigay lang nila ang pera. Hindi po nila alam na kapag magbigay tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan po'y paraan upang pagpalain tayo ng Diyos. Bindisyonan ng Panginoon ang ating negosyo, bindisyonan ng Panginoon ang ating hanap buhay, bindisyonan ng Panginoon ang ating mga trabaho. Ano man ang source of income po natin, ay binibless ng Diyos ang ating mga transaksyon, binibless ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya totoo po ang sinabi ng Mateo 6, versikulo 33, mga minamahal, unahin nating hanapin ang kanyang kaharian at pagkatapos, mga minamahal, hanapin natin ang kanyang katwiran. Kapag mahanap mo na ang kaharian ng Panginoon, mahanap mo na ang katwiran ng Diyos, sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. O tingnan mo, may kapatid nga tayong dati-rating mga minamahal na mumulot lang ng basura doon sa dako ng payata sa Smoky Mountain. Kapag nagdadam ng
nagdadam ng basura, nag-aagawan sila, mga minamahal. Ang sabi nila, yung kanilang bubong ay talagang tagpi-tagpi, yung kanilang dingding, minamahal ko, ay tagpi-tagpi, mga minamahal. Halos mas mahirap pa sila sa daga, mga minamahal. Yung kanilang kutsara, yung kanilang plato, mga minamahal, ay galing sa basura. Minsan, kapag may nakita sila nakabalot na pagkain na pwede pang makain, hindi pa panis, mga minamahal, mga nadidipros na mga hotdog, langgunisa, mga minamahal, mga hamon. Kanila pong hinugasan niya, linilinis, linuluto, pinapakulon, kinakain, mga minamahal. Ganun sila katindi sa hirap, mga minamahal. Dahil sa bisyo dito, bisyo doon, kahit nga po mahihirap na po, ay punong-puno pa rin ng bisyo. Kaya lalong naghihirap. Alam po ninyo, nung sila po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagtapat sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, dumalo palagi, mga minamahal, nagpuri, pinaglingkuran ng Panginoon, isinuko ang kanilang buhay sa Diyos, naluwalhati ang ating Ama sa langit, mga minamahal, nalugod ang ating Ama sa langit, ang isang Diyos na siyang pinagbubukalan ng pagpapala. Pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Yung kanilang 3 anak, naging scholar, mga minamahal, tumanggap ng scholarship, nakapag-aral ng libre sa isang eskwelahan, at ito po yung nakapagtapos, binigyan ng Panginoon ng karunungan, kaalaman, nakapagtapos sa pag-aaral, hanggang ito po yung naka-abroad, mga minamahal. Ngayon, wala na po sila sa payatas, na mayroon na po silang sariling bahay, mga sasakyan, pinayaman sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hindi po totoo na ang paglilingkod sa Panginoon ay paraan upang tayo po ay maghirap. Pangalawa, mga minamahal, fear for what people say. They are full of fear for what people say. They are fear of criticism, they are fear of humiliation, mga minamahal. Sila po ay, ang kanilang puso ay puno ng takot, mga minamahal. Baka kung ano ang sabihin ng iba, sila po ay takot, baka sila ay pagtawanan ng iba. That is the reason, second reason why they don't want to serve the Lord, dahil takot silang laitin, takot silang pagtawanan, mga minamahal, takot silang insultuhin, mga minamahal, or takot silang iiwan ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak, mga minamahal. Totoo po yan. Nangyayari po talaga yan kapag maglingkod ka sa ating pinakamamahal. Hindi po katakataka kung maglingkod ka sa Panginoon at ikaw ay pagtawanan. Hindi po katakataka na kapag ikaw ay maglingkod sa mahal na Panginoon, iisipin nila na nasisiraan ka ng ulo. Ang iba'y iinsultuhin ka. Ang iba'y lalaitin ka. Ang iba'y iiwanan ka ng iyong kaibigan, maging ang iyong mga loved ones ay lalayo sa iyo, mga minamahal, dahil sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't maraming tao ang ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, ang panlalait ay iyong mararanasan. Ang pangiinsulto ay iyong mararanasan. Lahat ng mga persecution, mga minamahal ng iyong mga loved ones, mga kaibigan, at ikaw ay pagtatawanan ng maraming tao dahil sa paglilingkod mo sa ating Isa po ito sa reason bakit maraming tao ay ang ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, dahil ayaw nila, mga minamahal ko, na maghirap, maranasan ang kahirapan. Pangalawa, mga minamahal, maraming tao ang ayaw maglingkod sa Panginoon dahil takot silang pagtawanan, takot silang laitin, takot silang talikuran ng kanilang mga mahal sa buhay. Galatians chapter 1 verse 10. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Aklat ng Galasa, ang kabanata ay 1, ang talata ay 10, mga minamahal. Ito po ang isa sa mga dahilan dahil ang mga taong ito ay naglilingkod para sa kanilang sarili. Amen? Sila po ay nabubuhay para sa kanilang sarili. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, kapag tanggapin mo si Kristo, kapag ikaw ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, tiyak na bagay, mararanasan mo ang kahirapan. Amen? Mararanasan mo ang kawalan. At ang sabi rito, mga minamahal, Galatians chapter 1 verse 10, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon ng mga tao sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap sa pagbibigay lugod sa mga tao. Kung ako'y nagbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. So tayo pong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating linuluwalhati, ang ating binibigyan ng kaluguran, tayo po'y tagapagbigay lugod
mga minamahal, hindi sa tao. Hindi tayo naglingkod para magbigay lugod kanino man. Kundi tayo po'y naglilingkod para magbigay lugod unang-una sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. We are, mga minamahal, not man's pleaser. We are God's pleaser. Tayo po'y tagapagbigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo nagbibigay lugod sa tao. Sabi ni Apostol Pablo, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako karapat-dapat na maging alipin ni Kristo. So kung gusto mo maging karapat-dapat na maging alipin ni Kristo, dapat nakapokus ka sa pagbibigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So ang sabi rito, mga minamahal, tayo po'y ayaw ng maraming tao ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon dahil ayaw nilang pagtawanan sila, ayaw nilang laitin sila, ayaw nilang iwanan sila ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak, kagaya po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dumanas ng matinding kahirapan, persecution, pinagtawanan, linuraan, pinalo ng latigo, linagyan ng koronang tinik sa ulo, ang ating mahal na Panginoon pinapagpasaan ng krus, mga minamahal, mula sa mga minamahal, Jerusalem, hanggang sa bundok, mga minamahal ko ng Golgota, siya po'y pinako sa krus, pinahirapan ng ating mahal na Panginoon, hanggang siya po, minamahal ko, ay namatay. So, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay tinawag. God choose us not only to believe, but also to suffer for His name's sake. Not only to believe, but also to suffer. So tayo po'y tinawag, pinili ng Panginoon, ikaw at ako, hindi upang mga minamahal, maging maayos lang ang ating buhay, kundi makaranas din tayo ng kahirapan. Kasama na po dyan ang pag-uusig, kasama na po dyan, mga minamahal ko, yung mga persecution, yung pang-insulto ng tao, yung tayo po'y laitin ng tao dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo linalait dahil sa ating sarili lang. Linalait tayo dahil kay Kristo. Pinagtatawanan tayo dahil kay Kristo. Tayo po'y inaalimura dahil kay Kristo. Tayo po'y pinipersecute dahil kay Kristo. Lahat ito'y dahil sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang mga taong ito, mga minamahal, hindi tayo lalaitin ito kung tayo po'y katulad nila. Hindi tayo lalaitin ng mga taong ito kung tayo po, mga minamahal ko, ay katulad ng kanilang pamumuhay. Hindi natin maranasan ng pang-insulto, hindi po natin maranasan na tayo po'y pagtawanan ng mga taong ito kung tayo po'y katulad nila. Pero dahil tayo po ay nagbago na, may pagbabago sa buhay natin, kaya tayo po ay iniinsulto, pinagtatawanan, linalait tayo. Narin po yung persecution sa atin ng maraming mga tao, mga minamahal. Pero ganun pa man, naunawaan na po natin ito. We are, mga minamahal, following the steps of Christ. Ang sabi pa nga ng Biblia, there is no servant greater than his master. Wala pong alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kung ating mahal na Panginoon, siya po ay kinutya. Ang ating mahal na Panginoon, siya po ay pinagtawanan. Ang ating Panginoon, siya po ay linait. Siya po, mga minamahal ko, ay ininsulto, pinahirapan hanggang sa mamatay. So tayo pong mga lingkod ng Panginoon, siya ang ating Panginoon, tayo ang kanyang alipin. Wala pong alipin na higit sa kanyang Panginoon. So normally, kapag ikaw ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kang magulat. Huwag kang magulat kung ikaw ay nakakaranas ng pang-uusig. Huwag kang magulat kung ikaw ay pinagtatawanan. Huwag kang magulat kung ikaw ay iniinsulto. Huwag kang magulat kung lalayo sa iyo ang mga mahal mo sa buhay. Huwag kang magulat kung lalayo sa iyo ang iyong mga kaibigan dahil ito'y dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Totoo po yan, mga minamahal, dahil kapag maglingkod ka sa Panginoon, isuko mo ang buhay mo, mga minamahal, darating po yung iba't ibang uri ng pag-aalimura at pag-uusig, mga minamahal, sa buhay mo. Ngunit, yan po, mga minamahal ko, ay may gantimpalang kabayaran na ikaw ay makaranas ng pag-uusig dahil kay Kristo, ikaw ay makaranas ng pag-aalimura dahil kay Kristo, ikaw ay pinagtawanan dahil kay Kristo, ikaw ay linait dahil kay Kristo. Mapalad ka, sabi ng banal na Biblia, dahil naging kabahagi ka ng paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maging kagalakan natin. Dapat ay ating pasalamatan kung tayo po'y inaalimura dahil kay Kristo. Dapat ating pasalamatan, ikagalak natin kung tayo po ay pinagtatawanan, tayo po'y inuusig dahil kay Kristo, dahil bahagi tayo ng kamatayan ni Kristo
sa krus ng Kalbaryo. Purihin at luwalhatiin ng Panginoon. Efeso Kapitulo 6, versikulo 6. Sabi ng Biblia, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Oh, we are not man's pleaser, mga minamahal. So, kung sila'y mga minamahal lumayo sa atin, talikuran tayo ng ating mga kaibigan, talikuran tayo ng ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, okay lang, okay lang. Bakit po, mga minamahal? Ang importante, nasa ating si Kristo. Dahil yun po ay biblically written, mga minamahal. Yun po ay nakasulat sa Biblia na yan po ang magiging kapalaran ng mga tatanggap kay Kristo. Yan po ang magiging buhay ng mga taong maglilingkod sa ating pinakamamahal na po. In early Christian, in early church, maging mga mahal nila sa buhay ang nagkakanulo sa mga unang mananampalataya upang pahirapan, mga minamahal, ang kanila mismong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak nila, ang nagsusumbong upang sila po ay hulihin at mapatay, mga minamahal. Dahil yun po ang buhay ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa mundo, huwag tayong magtaka kung hindi tayo matatanggap ng mga tao. We are not of this world, mga minamahal. Hindi tayo pag-aari ng mundo. Ang ating original na tahanan ay hindi po dito sa lupa. Yung ating original citizenship ay hindi po dito sa lupa. Tayo po ay tagalangit, mga minamahal. Yun po ang doon po ang ating original na tahanan. Dito sa lupa, we are only strangers of this world. Hindi po tayo taga rito sa ibabaw ng lupa. Ang totoo at original nating tahanan ay ang tahanan kung saan naroon ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Luwalhatiin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y mabuhay, hindi upang magbigay lugod sa tao. Hindi tayo naglilingkod para, mga minamahal, paluguran ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, kamag-anak. Hindi po naglilingkod tayo para sa mahal na Panginoon. Kung hindi matutuwa ang tao sa atin, okay lang. Ay importante malugod ang mahal na Panginoon. Maluwalhati ang Diyos. Kung ang ating mga mahal sa buhay magalit sa atin dahil hindi na tayo nagpipiesta, magalit sa atin yung ating mga kamag-anak dahil hindi na tayo umiinom, magalit sa atin yung ating mga kamag-anak dahil hindi na tayo nagbibisyo, magalit sa atin yung ating mga kamag-anak dahil hindi na tayo nakikihalubilo sa kanilang makamundong mga gawain, sapagkat yun po ang turo ng ating mahal na be not conformed to this world, but let the Lord renewing of your mind, mga minamahal. Huwag po nating hayaan, mga minamahal, na tayo po'y makipagkumpermiso sa mundong ito, o tumulad sa mundong ito, bagos hayaan natin si Kristo ang magbago ng ating puso, magbago ng ating mga kaisipan. So, mga minamahal, ikagalak po natin kung tayo po'y inaalimura o tayo po'y pinagtatawan. Dahil isa po yan, mga minamahal, na dahilan bakit maraming tao ang ayaw maglingkod. Dahil alam nila, kapag maglingkod ka sa Panginoon, pagtatawanan ka. Mga minamahal, aalimurahin ka. Ikaw ay iinsultuhin, mga minamahal, tatalikuran ka ng maraming kaibigan. Ito po ang isa sa dahilan bakit maraming tao ang ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangatlo, mga minamahal, tayo po ay hanggang 3 lamang po at sunod na mga pagkakataon, ituloy po natin yung pang-5, pang-6, pang-4, pang-5 at pang-6. Tayo po'y dumako sa pangatlong dahilan. Mga minamahal, bakit maraming tao ang ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Fear of transformation. Ayaw po nilang magbago, mga minamahal. At ang sabi po rin, they don't want to let go their sinful life and worldly lifestyle. Ayaw po nilang talikuran yung kanilang makasalanang buhay, yung kanilang bisyo, yung kanilang luho, mga minamahal, yung kanilang pamumuhay, mga estilong pamumuhay na makasanlibutan. Ayaw po nilang, mga minamahal, iwanan ang lahat ng ito. Kaya ayaw nilang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 17. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Kaya't kung ang sino man ay nakikristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago, mga minamahal. Ito na po yung sinabi ko kanina. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Magiging bago kapag maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
At marami pong mga unbeliever, marami pong mga worldly, ang ayaw ng ganitong pagbabago, mga minamahal. Amen? Maraming mga hindi mananampalataya na ayaw ng ganitong pagbago dahil gustong-gusto nila yung buhay nila, mga minamahal, na bubuhay sa makasalanan, sa mga worldly lifestyle. Yun po ang gusto nila. Kaya ayaw nilang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya makita mo, may mga loved ones ako na ating sinisran, mga uncle ko, mga pinsan ko, ang sabi nila sa akin, maganda sanang maglingkod. Kaya lang, hindi na kami makakainom, hindi na kami makakapagbisyo, hindi na kami makakapamiesta, hindi namin magagawa ang aming mga gawaing makasanlibutan kapag kami ay maging born again na, kapag kami ay maglingkod na. Dahil nakita po nila sa buhay namin, mga minamahal, ang akala nga nila, wala na tayong kaligayahan sapagkat wala nang bisyo, wala nang pag-inom, lahat, maging ang mga pesta, mga sayaw-sayaw, wala na. Kaya para sa kanila, wala tayong kaligayahan, mga minamahal. Amen. Dahil wala na po ang mga gawaing makasanlibutang ito. Hindi po nila alam na ang kaligayahan ay wala sa bisyo. Ang kaligayahan ay wala sa material ng mga bagay. Ang kaligayahan ay wala po sa mga makamundong kagalakan. Ang totoong kaligayahan at kagalakan na rapat tanggapin ng isang tao ay nasa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Following verse, 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Ang sabi ng unang talata na ating binasa, magkakaroon tayo ng pagbabago. Ang mga bagay na luma, ang mga bagay na dati nating buhay, kaya sinabi ng Biblia, hubarin natin yung ating lumang pagkatao kapag maglingkod ka na sa Panginoon. Kaya if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are becomes new. Bakit po? Huhubarin natin yung ating lumang pagkatao. Yung ating lumang buhay ay ating huhubarin. Yung ating masamang pagkatao, yung ating buhay noon na masama, bisyosong pagkatao, sugarol na pagkatao, mga minalasingerong pagkatao, babaerong pagkatao. Ito po'y hubarin natin, mga minamahal, at isusuot natin, mga minamahal, ang bagong damit. Ito po'y, mga minamahal, damit ng katotohanan, damit ng may kabanalan. Isusuot po natin si Kristo sa buhay natin. Kaya mababago ang buhay natin, mga minamahal. At yun po ang ayaw ng mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil para sa kanila, wala na tayong kasiyahan, wala na tayong kagalakan, masyad na tayong mga killjoy, mga minamahal. Amen? Yun po ang kanilang description sa buhay natin, mga minamahal. Akala nila wala na tayong kasiyahan. Hindi po nila alam na mas masaya ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasumpungan po natin ang totoong kagalakan sa buhay. Ano pong sabi? Last verse po, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yun po ang payo ni Apostol Pablo sa mga kapatid po natin sa dako ng Korinto, mga minamahal na pawang tinaglay natin ang pangako na galing kay Kristo, dapat ay magsipaglinis tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Amen? Magsipaglinis tayo sa lahat ng ating karumihan upang tayo po'y maging kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Maging karapat-dapat tayo sa paningin ng mahal na karumihan sa laman at maging karumihan sa espiritu. At pagkatapos ay pakasakdalin natin ang ating sarili, mga minamahal, ng kabanalan na mayroong takot sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yun ang buhay, mga minamahal, na ating pinili. Dahil gusto natin, mga minamahal, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya't hindi po natin, mga minamahal, inisip ng paglilingkod sa Panginoon ay malaking kalugian. Ngunit nakakalungkot sa ating mga mahal sa buhay, nakakalungkot sa ating mga kaibigan, nakakalungkot sa mga tao na araw-araw nating nakakasalamuha dahil ang kanilang mga dahilan, mga minamahal, ay talagang mga minamahal, hindi po katanggap-tanggap. Ang kanilang dahilan, mga minamahal, ay hindi po katanggap-tanggap. Ngunit tayo po'y pinagpala dahil salamat sa mahal na Panginoon. Binuksan ng Diyos ang ating puso, binuksan ng mahal na Panginoon ang ating isip ngayon
mga minamahal, ang ating buhay na ating taglay ngayon, mga minamahal ko, buhay na ating kinakaharap ngayon, ay buong puso nating pinapasalamatan sapagkat nasumpungan po natin na ito pala ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ito pala ang buhay na kaaya-aya sa ating dakilang Diyos. Dito tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo pinayaman ng Diyos, not only in materially but also in spiritually blessing. Tayo po'y sumagana sa lahat ng bagay. Ano pong sabi ng mga minamahal banal na Biblia? Atin pong pakalinisin, pakasakdalin, pakalinisin, mga minamahal, sa anumang karumihan mula sa laman at maging sa espiritu ang ating mga sarili upang patuloy po nating matanggap ang banal na pangako nating taglay ngayon. Tayo po ay makasugpong ng katiyakan sa buhay na walang hanggang. Sa mga oras na ito, minamahal, ang Diyos po ang magpala sa atin at sunod ang mga pagkakataon. Ituloy po natin, mga minamahal ko, ang mga topikong ito upang ang Diyos po ang magbigay sa atin ng karagdagang pangunawa para po, mga minamahal, ipanalangin po natin at atin pong maalaman ng paglilingkod sa Panginoon ay pawang may biyaya at pawang may pagpapala. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Tanggapin po niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Diyos, Hari ng ating buhay. Sumunod po tayo, mga minamahal, sa aking panalangin. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Tayo po'y manalangin sa oras na. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Ako'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kami manalangin, minamahal, para sa inyo. Mapagpalang Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang mong pangalan ng Kristo Jesus, kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong banal na pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, na kahabagan mo po ang aming mga minamahal na mga kababayan. Imulat mo ang kanilang puso. Imulat mo ang kanilang isip. Nang paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay walang kalugian. Nang paglilingkod sa iyo ay pawang may kapakinabangan, may biyaya, may pagpapala at may kayamanan, Panginoon. At aming dalangin, O Diyos, sila'y pagpalain mo sa lahat ng bagay. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kahabagan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon na mapaglingkuran ka. So, unang panalangin po ng aming kagalang-galang na pastor sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para po sa ating mga pangangailangan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, or sa apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya, ang pangalawa ay pagsisisi, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon si Kristo, ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Hanapin po ninyo ang ating mga nearby ng mga outreach at kayo po'y dumalo sa gawain ng Panginoon. Doon po ay meron tayong mga manggagawa, mga part-time worker na mag-a-assist sa atin upang tayo po'y mabautismohan sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangailangan. Ilan sa ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, mga minamahal, sa banal na programang ito. Samahan po ninyo kong manalangin. Ang Diyos po, hallelujah, magpala sa ating lahat. Let us pray. Amen. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, kami dumadalangin, mahal na Panginoon, para po sa aming mga personal na mga pangailangan. Ipagkaloob mo po ang katagunan sa aming mga panalangin, mahal na Panginoon. Batid mo ang inaasam ng mga aming puso at lahat ng ito'y inaasa namin na ito'y lahat nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na pagluwalhatiin po ang kanyang dakilang banal na pangalan. Tayo po'y dumako sa ating mga panalangin, sa ating masiling. Minamahal, kung kayo po'y mga karamdaman, may mga problema, idalangin po natin ang kagalingan. Idalangin po natin ang kalutasan sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor, sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man is availeth much. Yung panalangin ng taong matuwid ay kapaki-pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa mga screen ng ating mga gadget, ang ating kabilang kamay sa ating mga ulo, at sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan,
sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo. Anumang karamdamang kanilang taglay ay paggalingin mo. Anong problema na kanilang kinakarap ay lutusin mo. Sa pangalan ni Jesus, cast down right now and bind the power of darkness, living prayer for beloved honorable pastor. Sickness be healed, problem be solved, infirmities began, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, panghina, panlupaypay, panlamig, demonyo ng kahirapan, kawalan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now. Be healed, sickness be healed, problem be solved, infirmities began, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin at luwalatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo para po sa ating karagdagang mga announcement. Huwag po natin kakalimutan, araw ng bukas, araw po ng linggo, ating pong banal na gawain. Dumalo po tayo doon sa malalapit nating mga outreach, buong Luzon, Visayas, buong Mindanao. At kung kayo ay nasa iba yung dagat, kayo po ay mga seafarer at kayo po ay mga minamahal na OFW at ang pong mga location ay wala pong mga gawain, tayo po ay manood na lamang po ng ating live streaming. Ang Diyos po magpala sa ating araw ng bukas, araw ng linggo, alas 10 ng umaga ang ating schedule dito po sa dako ng Zamboanga Outreach. Ang ating pong location ng ating chapel ay nasa dako ng Suntu, Tala, Lumbangan, Zamboanga City. Ang ating oras ay alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, tayo po ay natatapos. Ang Diyos po magpala sa ating para po sa ating Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, Zamboanga Outreach. Ito po ay gabi-gabi po natin sinasagawa. Alas 7 ng gabi ang ating simula at tayo po natapos. Alas 8 po, minamahal ng gabi. Ito po ay Lunes hanggang gabi ng Linggo. Maliban sa gabi, minamahal ko ng Miyerkules because that is conflict of schedule. May gawain po tayo ng Miyerkules, kaya ipagpaumanin po nyo kung wala po tayong Miracle Hour every Wednesday night, mga minamahal. At tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay at tayo po'y pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon sa araw-araw ng ating pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa buong maghapon na pag-iingat mo sa amin. Salamat sa mga pagpapalang material, financial, sa espiritual at sa buong magdamag naming pagtulog. Panginoon, patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo mo kami sa mga masasamang mga panaginip at mga pangitain. Bugos sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, mahal na Panginoong Jesus, ang aming makita. Sumamin ka, O Diyos, araw ng bukas, muli mo kaming gisingin at taglayang kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tuwalatiin po ang ating dakilang Diyos at mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Joas Aban. At ito po ang iyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Aban. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen.